Hello everyone! Ako nga pala ang magiging bagong D-Group leader nyo ngayon. Ako si Ate Masha. Hello, Ate Masha! Okay, so ang magiging first activity natin ngayon is syempre getting to know each other muna tayo para mas makilala natin ang isa't isa. Okay, unahin na natin yung pinaka-pogi dyan sa tabi. Okay. Hello! Ako po si Chard, 20 years old. Ganito po ang kwento kung paano po ako binago ng Panginoon. Panginoon, alam ko po na alam nyo ang dalangin ng puso ko. Panginoon, bigyan niyo po ako ng trabaho para po sa pamilya ko. Pangako o Panginoon na kapag binigyan niyo po ako ng trabaho, magtatapat po ako sa inyo. Chard, congratulations! You're hired. You can start tomorrow. I just want to make an announcement. Since ang company natin ay marami ng clients ngayon, we need more workforce. I will require everyone to work until Sunday. I'll be honest, kung hindi kayo magko-comply, I can find another employee na mas dedicated sa job na ito. Panginoon, paano po kaya yun? Pag hindi ako sumunod sa boss ko, matatanggal ako sa trabaho. Ano ba yan? Double pay. Double pay. Okay na yan ha? Sige. Nay, bakit, Nay? Tulong! Mga kapitbahay! Nay! Dok, ano po bang nangyari sa nanay ko? So, about po dun sa mga test na ginawa natin, ang findings ko po ay meron po si nanay ng tuberculosis. Magkano po kaya, Dok, yung magagastos doon? Kasi po, mahaba-haba pong gamutan ng tuberculosis, kaya abutin po siguro ng mga 100,000, maghanda na lang din po kayo. 100,000? Noon, alam ko pong bumato, hindi ko pagtatapat sa'yo. Alam ko pong pagpapalo ito. Pero Panginoon, tulungan niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Kung hindi po ako nagtapat sa inyo, Panginoon, alam ko pong hawak niya ang lahat ng bagay. At pwede sa isang iglap lang, mawala ang lahat. Pinagsisisihan ko po yung mga nagawa kong kasalanan. Pangako po na isusuko ko na po ang buong buhay ko, buong puso, at magtatapat po ako sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Hello po, ako pala si Crisanta, 22 years old. Kwento ko lang sa inyo kung paano kumilos ang Panginoon sa aking buhay simula nang makilala ko siya. Isang araw, Isa ako sa mga kabataang lumaki sa simbahan. Halos araw-araw ay nais kong maglingkod sa Panginoon. Hanggang dumating sa punto na sinubok ang aking pananampalataya. Akala ko rooted na ako. Yung pala, sablay. Para akong halaman na nakatanim sa batuhan.
Unti-unti ako'y nahuhulog. Noong una, pinipigilan ko dahil alam kong mali. Kristiyano ako, kailangan kong tumayo sa tama. Pero iba palang pakiramdam kapag nasa sitwasyon ka na. Napapasaya niya ako, napapatawa sa mga panahong ako ay mag-isa. Unti-unti na akong nahuhulog hanggang sa hindi ko na namamalayang nagmamahal na pala ako ng lubos. Teka, ba't ang laki niyang tagyawat mo? Tinatanong pa ba yan? Siyempre, unang-unang tagyawat, ikaw to. At pangalawa, walang himala. Ano ba yan? Tinatanong pa ba yon? Siyempre, gusto ko na malaman ni ba't masama ba? Hello, bebe ko. Asan ka na ba? Ay, napakasaw naghihintay dito. Ang tagal-tagal mo. Paano ko ito nagawa sa Panginoon? Para akong nasa 200, namimili kung saan tutungo, sa kalooban ba ng Panginoon o sa sarili kong desisyon. Maling-mali ako. Yung saya na akala ko panghabang buhay ay magbibigay daan pala sa buhay na parang patay. Pinagpalit ko ang Panginoon sa panandali ang saya. Pinagpalit ko siya noong puntong mas pinili ko yung tao kaysa sa kanya. Pinagpalit ko siya. At iyon ang pinakamasakit na salita na labis kong pinagsisisihan. Pastor, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Nagkamali po ako. Hello po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Charmaine at gusto ko pong ibahagi sa inyo kung paano niya po ako binago. Akala ko po nung una isang biro lang po yung pagiging Kristiyano. A-attend lang po ako tuwing Sunday. Tapos mag-play in meeting. Nakakasakal naman po kasi feeling ko noon nakakasakal kapag everyday pa din, Kristiyano pa din po ako. So ayun po, tuwing Sunday, Kristiyano ako. Pero kapag labas ko naman sa simbahan, kapag nasa school naman po ako, kapag nasa bahay naman ako, hindi ko naman po na papakita kung sino po yung Panginoon. Religion mo? Ah, basta ako, Christian ako ah. Talaga ba? Christian ka? Oo. Hindi naman. Hindi niyo ba nakahalata? Hindi. Kristiyano na ako pero hindi ko naman o-honor ang Panginoon sa buhay ko. Kabisado ko lang yung Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Pero hindi ko naman siya nagagawa. Natanong ko pa nga po yung sarili ko noon eh. Kristiyano ba talaga ako? May mali ba sa pastor ko? May mali ba sa mga kasama ko sa church? May mali ba sa tinuturo sa Sunday? Feeling ko naman kasi wala po dun yung mali. Ang mali po talaga ako. Kaya pala hindi ko ma-invite yung friends ko. Kaya pala hindi ko ma-invite yung family ko. Kasi hindi ko naman nare-represent yung Panginoon sa buhay ko. Oo, siguro may mga time na nako-convict ako. Pero it's my choice kasi binigyan tayo ng Panginoon ng free will para mamili tayo. Piliin natin siya at piliin natin yung tama. Pero ang lagi kong pinipili nun, yung sarili ko. Ang pinipili ko na, ay gagawin ko to. Kasi ang nasa isip kong di ba? Ayoko maging Kristiyano everyday. Kasi parang nakakasakal. Ngayon,
Unti-unti akong binabago ng Panginoon at ang pagbabagong ito ay nagsimula noong nagkaroon ako ng pusong handang magpasakop sa kanyang mga kalooban para akong isang binhi na dinidiligan at pinapakain ng salita ng Diyos upang lumago at maging isang tunay na disipulo ni Kristo. Kapag dumating ka ba sa punto ng buhay mo na sinubok ang iyong pananampalataya, isa ka ba sa binhing patuloy na mamumunga o isa ka sa malalanta at magpapaagos sa pagsubok ng pananampalataya?